Nako, heto mga kabayan, just in, bumaliktad na. Nako, puro kasi kayo. Haka-haka, BP Sara, ligtas dito. Representative Santay at Rufus, nagkaisa ng pananaw. Ayan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan to mga kabayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga karibyo natin. Maraming salamat po. At eto nga, pasadahan muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Unahin po natin itong si President Bongbong Marcos Jr., no? Sabi po kasi dito sa Ang Balita ngayon, Marcos Jr. pinayuhan ang mga Pilipino sa Middle East na magtago muna. Ang payo namin sa ating mga kababayan ay maghanap ng ligtas na lugar, manatili sa loob ng bahay at umiwas sa mga lugar na may panganib. Ayan na. Ang problema nga dito, no? For example, ako ang nandoon, di ba? Ang problema diyan, hindi ko nga alam kung saang lugar ang hindi mapanganib kasi di ba, mga rocket na lumilipad-lipad. Hindi mo alam kung saan tatama yan, di ba? Pag na-intercept yung mga debris, kung saan mahuhulog. Ngayon, I think siguro sa mga bahay nila na lang sila magtago, mga kabayan, no? There is no other place na mas ano pa sa bahay nyo kasi alam mong pasikot-sikot kaysa naman magpagalagala ka, di ba? Mapagkamalan ka pa, no? Pero ano po ba talaga ang plano, di ba, ng ating pamahalaan para ma-secure, no? Kasi kung ganyan pong statement, mga kabayan, there is no assurance na secure talaga yung ating mga kababayan doon. Ang sabi lang po ng Pangulo ay magtago, no? Maghanap ng ligtas na lugar. Ibig sabihin, magtago muna sila sa ligtas na lugar, mga kababayan. Ay, grabe. Ito pong naging opinyon, naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Mary Joan B. Anglo, the government should protect Filipinos in the Middle East by making clear repatriation plans with timelines, giving regular updates through messages, social media, and hotline, and preparing resources like flights, medical teams, food, and shelters. No, they should also strengthen diplomatic efforts with local governments, embassies, and with humanitarian groups and international agencies to secure safe corridors and provide financial and legal support, including help with visas and contracts for quick evacuation when needed. Palakpakan po natin. Buti pa po si Mary Joan, no? Meron po siyang concrete plan, no? Kung paano gumalaw ang gobyerno. Ang gobyerno lang natin ang hindi. Nako. Saan sila magtatago, sir? Itong sinasabi ko. Saan sila magtatago, sir? Bilang Pangulo, ano ang gagawin mo para ma-rescue at mapauwi na safety? Oo nga Wala tayong maaasahan sa gobyerno natin. Duterte lang may malasakit sa OFW. Ayan, sabi po dito ni Oliver. Wala na. Finish na tayong mga OFW. Isalba na natin ating sarili. Wala sa katinuan ang ating presidente. Nako po. Mataas pa yata ang tama ng sa kanya-kanya na tayo. Diskarte para sa ating sarili. Ayan. Sabi naman po dito mga kababayan ni Raquel, kailangan talaga magpunta muna sa mga ligtas na lugar dahil kahit ano gawin ng government, wala naman magagawa dahil sarado ang paliparan. Alam natin lahat ang kalagayan sa gitna na awayan nila. Pero dapat doon na tayo mayroong umintindi. Marunong tayong umintindi. Gustuhin natin makauwi. Paano? Kaya mag-ingat na lang tayo at isipin ng isa't isa sa kaligtasan. No? God bless you and sana walang mangyari sa inyo dyan. Alright? Akala ko ba nasa bomb shelter na kami? Ayun na.
Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Na sabi po ng Pangulo ay magtago lang muna ang ating mga kababayan sa ligtas na lugar. Ayan. At eto, sa ibang balita naman mga kababayan, Dilima at Sidanya nagdasal muna bago binawi ang inindorsong impeachment. Aba, bakit nyo naman ibinawi? Diba? Dapat walang bawian. Akala ko ba may paninindigan kayo? Akala ko ba tama ang pinaglalaban ninyo? Bakit nyo naman po binawi? Magmumukha kayo nitong Kengkoy no? Matapos ang panalangin at formal na pagbubukas ng pagdinig, formal na inihain ni Dilima at ni Sedanya ang pagbawi ng kanilang pag-endorso sa second impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte kasunod ng pag-withdraw din mismo ng pribadong complainant. Ayan na. Dito natin makikita talaga na talagang pinupolitika lang nila yung impeachment, no? Gusto lang nilang magpasikat. Gusto lang nilang magpakilala sa taong bayan na eto, meron kaming paninindigan, no? Kalaban namin ang Duterte. Oo. Diyan sa paghain po na impeachment na yan mga kababayan. Ibabawiin lang din naman pala Kaya sana hindi na po kayo file pa. Diba? Ay nako. Talagang partner talaga itong si Saba at Singiwi, mga kababayan, no? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Vani, ako kaya pautot ng aray ko po at ngiwi na ito. Ayan wag daw kasi kayong masyadong atat na ma-impeach si BP Sara. Di ba? Dahil mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa ito kay Dilima? Just comment down below. At ito, pasadaan na po natin yung video. Pasok pa. Allegations is made that the respondent received the funds or personally benefited, which is very important, yung personal benefit. Handling of funds, the distribution should benefit someone. We are trying to impeach the Vice President. This distribution of money, of the confidential funds, ultimately benefited the Vice President. I read through all the entirety of the complaint. And there is no specific allegation that the money was indeed that the money indeed went Because to the of Vice his office, President. he gave you advantage or she received kickbacks. This is confidential fund. And so therefore, Madam Chair, he could not also say that there is graft and corruption. The substance Second- ng complaint number 3, mahalagang balikan muna natin ang tungkulin natin sa ilalim ng rules of impeachment. Ang mandato ng committee ito ay simple, ngunit mabigat. Tiyakin ang bawat impeachment complaint na dinala sa kapulungan ay pumasa sa pamantayan ng batas. Kaya ang panawagan ko sa bawat miyembro ay pairali natin ang parehong antas ng pagsusuri na inaasahan sa anumang legal proceeding. Maingat, patas at walang kinikilingan. Ang tanong sa harap natin ngayon ay hindi kung political controversy. Ang problema dito, wala yan sa kanila no? Diyan kay Luestro, wala yan. Patas. Ano pa yung isa? Balikan niya natin ng kaunti mga kabayan Was indeed that the money indeed went Because to of the his Vice President. office, she gave you advantage or she received kickbacks. This is confidential fund. And so therefore, Madam Chair, he could not also say that there is graft and corruption. The substance Second- ng complaint number 3, mahalagang balikan muna natin ang tungkulin natin sa Ito ilalim po yun, ng ito. rules of impeachment. Ang mandato ng committee ito ay simple, ngunit mabigat. Tiyakin ang bawat impeachment complaint na dinala sa kapulungan ay pumasa sa pamantayan ng batas. Kaya ang panawagan ko sa bawat miyembro ay pairali natin ang parehong antas ng pagsusuri na inaasahan sa anumang legal proceeding. Maingat, patas at walang kinikilingan. Yun, maingat, patas at walang kinikilingan. Pero tingnan nyo si Lacson at si Ito, sa Senado naman ito, no? Si Lacson at si itong si nila dyan sa Justice Committee, si Luestro. No? May kinikilingan yan Hindi patas yan si Luestro, mga kababayan. Diba? Isa po yan sa sumisigaw na nang dahil kay Speaker, may
akap ng dahil kay speaker may kung ano-ano ayuda, di ba? Nang dahil kay speaker may patubig talaga kayo dahil sinasahod nyo ang ano ng taong bayan yung pera ng taong bayan sinasahod nyo di ba? Ang lakas-lakas ng patubig ninyo, grabe kayo. Ang tanong sa harap natin ngayon ay hindi kung political controversy, kundi kung ang complaint ba ay naglalaman ng ultimate facts. Na kung ipagpapalagay na totoo, ay bumubuo ng impeachable offense sa ilalim ng Rule 3, Section 5. Mahalaga rin tandaan natin na meron na tayong established standards ang committee ito. Dahil ng ilang linggo lang na nakaraan, dumaan rin sa committee na ito yung impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos. Correct. Eto ang tanong nga dyan, yung standard ba na sinunod ninyo doon sa impeachment ni ni President Bongbong Marcos Jr. ay yun pa din ang sinusunod natin dito po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Mukhang iba yata, no? Mukhang iba, mga kabayan. Yun yung opinion ko, Mula sa mga naunang disposisyon ng impeachment complaints, malinaw na sinabi ng komite na ito na hindi sapat ang mga aligasyon na nakaantabay lamang sa administrative process, audit observation, o konklusyon na walang malinaw na factual particulars tulad ng unlawful acts, personal participation, o personal gain. Sa parehong pamantayan na iyon, dapat natin suriin ang complaint 3 and 4. Kung ang mga aligasyon ba ay tunay na naglalatag ng impeachable offense o kung ang mga ito ay naglalarawan lamang ng mga pangyayaring hindi pa naman napapatunayan na illegal na gawain. Ang diskusyon na ito na nais kong buksan ay nakatuon dito sa pamantayan na ito. So, eto mga kabayan, masaya po ako, no? Kasi ngayon po, I think ito pong pagsasalita nila, ito pong pag-oppose nila, no? Or pagsabi natin pagsusuri, no? Mas malalim na pagsusuri dito sa impeachment complaint ni VP Sara. At sila po ay nagsasalita ngayon, di ba? Ito, masaya po ako dahil this is the signal, no? Ito po yung sinyalis na ating hinihintay that this impeachment, all impeachment complaints, no? Ay mababasura po yan mga kababayan. No? Dahil mayroon pong nag-o-oppose Hindi po kagaya nung unang impeachment, no? Wala, nagsipirmahan na agad. Hindi nga tayo nakakita ng ganitong pangyayari. Ganitong deliberasyon, mga kababayan, sa mga impeachment nila nung nakaraan. Wala tayong nakitang ganitong deliberasyon. Pirma agad. Pirma kayo, pirma. Eto na ang incentive ninyo. Ngayon, mukhang maiiba yata ang galawan dito sa Kamara, mga kababayan, Now, dadako na ako sa aligasyon. On complaint 3, naisaad na on August 22, If I may interrupt, Honorable Suntay, we are deliberating on a per ground basis. Yes. We are only on the first ground. I'm on the first ground, Madam Thank you. Chair. It was just an opening statement. On August 22, 2022, as alleged, VP Sara requested an additional amount of 250 million for confidential funds, as was stated by the Honorable Congresswoman Laila De Lima. The allegation establishes only that the respondent requested confidential funds. Requesting funds is part of the budget execution process and is not illegal per se. The complaint does not allege that the request violated any law or constitutional prohibition, as no impeachable offense was pleaded. On paragraph 24, it stated only 125 million was approved for release for the office. But is it that the signing alone constitute an impeachable offense? Signing of a disbursement voucher is a ministerial or administrative act necessary for fund release. The complaint does not allege that a voucher was falsified or illegal. Therefore, paragraph does not plead any unlawful overt act. In paragraph 27, the cash was placed into 4 traveling bags. VP Sara was, as alleged, even assuming that the instructions was given. The allegation describes operational handling of confidential funds. The
Dahil ang disbursement ng confidential funds, hindi naman cheque ang ini-issue ng mga confidential agent. Naturally, you would need cash to disburse for to be distributed. At 4 p.m., as alleged on paragraph 28, December 20, Acosta gave, ito yung tungkol sa handling raw ng funds, Colonel La Chica gave the full amount of 125 million. The paragraph describes a transfer between subordinates. No allegations is made that the respondent received the funds or personally benefited, which is very important, yung personal benefit. Handling of funds, distribution should benefit someone. We are trying to impeach the Vice President. This distribution of money, of the confidential funds, ultimately benefited the Vice President. I read through all the entirety of the complaint. And there is no specific allegation that the money was indeed, that the money indeed went to the Vice President. On paragraph 37, using her subordinates in the VPSG, this is a conclusory allegation unsupported by factual details. The complaint does not specify the amount allegedly taken, the benefit obtained, the assets acquired. Under Rule 3, Section 5, conclusions do not constitute ultimate facts. The complaint further alleges that the Vice President disbursed the amount in 11 days. You know, we have to take note. The request from the Office of the Vice President was made in August 20, 2020. The funds were approved by the President and downloaded to the Office of the Vice President December 20. 7 days before the end of the calendar year. So, but the question is, does rapid disbursement alone constitute an impeachable offense? It establish illegality. Confidential funds may be disbursed quickly due to operational requirements. The complaint fails to show unlawful diversion. Saan ba ginamit yung confidential funds? COA issued, it is true that COA issued its first audit observation memorandum. But an audit observation memorandum is a preliminary audit finding, requesting clarification. It does not establish liability nor show that respondents personally falsified documents. It was also alleged that COA issued a notice of disallowance on August 8, 2024 for items totaling 73 million. But the notice of disallowance establishes potential administrative liability subject to appeal. It does not automatically establish criminal conduct or an impeachable offense. Now, ang kailangan natin malaman, is there a final audit observation issued by the COA? Documentary evidence of payments to the respective beneficiaries. And then you also have, Madam Chair, in this case, theft and corruption is defined, the Supreme Court said this is about 3019. So in this case, there is no, when did the Vice President receive the money? Where was it deposited? So, therefore, receiving these gifts or kickbacks under 3019. If I may interrupt, Honorable Rodriguez, you are more than 5 I'm minutes, just going so to wind kindly up, wrap Madam up. Chair. Just going to So yan mga kaubayan, no? Minamadali na ni Luestro kasi tinatamaan na po sila dito no? Doon sa mga sinabi kanina. So napakaganda po ng pag-explain. At yun din po ang sinasabi natin sa taong bayan na bigay nga yan ng presidente, no? Kaunting oras na lang ang kaya dinisburse na po nila yun at audited by COA. Sabi nga, di ba? Ayan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below. At syempre, huwag mong kalimutang i-like at i-share po ang video ito. Maraming salamat po.